Okay, good afternoon everyone. This is Riley Gavit who will be one of the presenter of the next topic, taking and relaying guest orders. Relaying rather. So at the end of this lesson, students will be able to, first is identify and explain the proper steps in taking and relaying guest orders in a food service setting. Second is demonstrate a positive and professional attitude when interacting with guests during the order taking process. And third is perform accurate and efficient order taking and relaying using standard procedures and communication technique. So those are our goals for that. So understanding the order taking process. So first is pre-service preparation. Actually, in a restaurant, everyone listen. Listen. So can you imagine in a restaurant that of course na restaurant sa dili pa pagsugot o sa dili pa pag-open sa isa ka restaurant, there should always be a pre-service preparation. Kani pre-service preparation is mao ni siya ang prepare sa area sa imong mga sa table, sa plates, and mga tools and utensils sa imong paggagamiton. So mao ni sila ang Second is greeting and engaging guests. Of course, sa pagnana ng mga customers nga nasa imong sa imong restaurant, of course, mamahimong engaging dapat ang imong pag-welcome, dapat warm ang imong welcome, dapat polite, kay para na ay good interaction and communication sa inyo, tapos dili malain ang imong customer. Third is presenting the menu. Of course, para ma-identify niyo kung sa imong mga baligya sa imong restaurant, of course, you have to present your menu. And it's because menu is represent your, kumbaga sa akong klase is the objectives, kumbaga kay makita nimo kung unsa ang imong mga baligya, kung unsa ang ilaganahan. So that's why mo i-present sa ilaha. Active listening and clarification. So, muna na po na sa klase. Kung dili ka maminaw, dili ka makasabot, sa ang imong customer, malain gid yung pas aho, malain gid yung minaw. No? So, that's the reason why we need to actively listen carefully. It is because there's a lot of requests sa mga kuhan. For example, ma-request ang atong customer of kanang coffee. So, a customer, of course, we should always remind others sa atong kaugalingon nga ang customer is always right. But remember na ang customer is dili parihang tanan. No? That's the reason why we need to active listening and clarification kay nana sila mga request nga kinahanglan ni may take note. That's the reason why nga kinahanglan ka mag-take note, mag-take papel o ballpen kay para dili ka masaya unless kung nakay pamutok na sakto. So ano siya? Nasabtan ra? Yes, sir. Really? Yes, sir. So next, we have effective communication technique. So sa restaurant, sa setting nga nato, para makahimong effective ang atong pag-igistorya sa atong mga customers, mali sila ang mga techniques. So first is verbal communication skills. Of course, verbal communication skills, this is our, kumbaga, sa atong kagalingon ng mga words, mga pag-istorya nato, say good morning, say hello, something like that. That is verbal communication. Bago tayo po sa video, why is it important na there's a communication or a verbal communication na ma-include sa restaurant? Why is it so? Verbal communication. Okay, para magkasinabot ang kuan, guest sa nanan. Kaya sa maglalagay tayo, Wala verbal communication. Saan mo pag-istorya sa guest sa iyang order? Ayun ba? Saan mo kasabot? Can you please example Ms. Paas kung saan mo pasabot sa imong customer? Ako, magkasabot ang customer. I mean, how are you going to communicate? Use the verbal communication skills and to add sa restaurant, so we can use
verbal communication sa restaurant. It is very important since kung saan man pagstorya sa guest sa imuha sa iyang order ito sa imuha kung usually mo dito verbal communication sa imo pagkasabot mo sa imong order sa imo saan niyo pagkamahimong effective communication kung dili niyo na isaliton dito kung na siya kaso ganaan na siya sa imong order di ba need man niya i-stay. How will you begin in your communication? By using first para mag-order na we can use the non-verbal cues dili mo sila non-verbal cues kaya di ba mo ana lang ka o sa puting ana magkuha na ka waiter sa mo lang waiter dila na po sila pag naana ang waiter dila po di mo i-apply ang verbal communication skills para ma-deliver siya mo sa imong order So do you agree, Miss Musente? Yes sir. Do you agree? Do you agree sa answer ni Miss Paas? Yes. Why? Natin sa trial. Because I believe that Do you agree sa answer ni Miss Paas? yes. Why? Because kung ano tapos pa rin, syempre, deliver mo ng customer and what shy kayo to. So as we as waitress, go to the customer and by asking what is your order, sir? Or Answer. So, verbal communication is very essential. So, as what I said, you have to begin, good morning ma'am, good morning sir. So, para mahimo ka, respectful ang ato pag-approach sa nila. So, sa ito po itong gilang ni Miss Paas, nga pagtapon ka sa kuan sa mga customer, mo raise mo sila. So, of course, dili mo i-reject ang ilang kuan, ang ilang pagtawag sa inyo. So, you have to do all that job. So, non-verbal cues is our kuan, atong mga expressions. Most especially sa kuan, sa paghuman o kaon ng isa ka customer, no, mamahimo nga ang customers, may iwan na silang kuan ka ng humanamig kaon nga na tapos may ka, yes sir, may na, something like that galit nga, something dili niyo mo sila i-ignore nga nagtawag sa inyo nga, humanamig kaon nga, sabi nga na, tapos mo kuan na lang ka, paano ba, mujamo ka pa, nga na. Marga po po sa pag-raise, isa po sa kuan, sa Miss Paas. Handling special requests and allergies. Number is nga about the handling special requests and allergies. alam mo, request ang mga customer nga pwede nyo Any other boys? Other person hall? Sa handling special requests and allergies, example na kung sa food tintahay, na yung mga taga-apa nato kung nagkalain na dito dyan. So, gusto nila na dili masagulan na ingani. So, ikaw as a waiter or ginatawag daw na host yata, basta naasda sa front of the sa imo sa restaurant. Ginatawag sila mga host or hostess. So, sila ang mga customer na nag-request nga po, so dapat imo sila sundon para walay one. Then, if nasa ilang mga gusto na pwede magkuha ng, di ba kaya na yung mga restaurant na chopstick lang, so pwede magkuha ng mga kutsara na pwede. Awan din ibali sila sa handling special request o atong sa pulong may allergies. Okay, thank you. Miss Merigo. Relax. Miss Merigo. Hindi ka nag-base sa sa pinunod na sa gaysano din sa Chickies na nakapangaon dito namin kadungan dito kay lain yung mga kwartahan mo kaya naka-shorts lang, naka-chinilas lang tapos isa siya mga family tapos nag-request ang kadungan sa kabata natin si ng allergy kanina ang tendency is na may allergy na mag-putin-putin ka na ang iyan is makuyaban siya. So ang kuandi ay ang QBI waiter is kanang di galing kapati sa pikas na side sa pikas sa taas ang imong ng mga dili apilan og chicken ang salad naman sila dito mga vegetable salad tapos kuya na kapati ang kuan ang nag-serve sa ila tapos
pagkita mo kuman pag-serve sa ilaw, wala lang si Suning lang na chicken. Ang hita mo karon kay ang bata kay namuyawan tapos ang iyang taninga nag-start nagwa basog oo as in mura ka kuya ko na nag-isip na ginawa ko man na emergency. So ang kuang sa diha so sa based ato sa nahitabo dili na nimo pwede mabalik ang kahitabo ba dili what if may force na mahitabo mas kung mas gali ka nadalikan sila kay na mga emergency ko alis sa gawas madali lang ang bata nagalit na pati. So sa ina ni handling special request so kung ikaw ba sa Twitter maminaw ba sa kay what if life and death na galing ang mahitabo so dapat maminaw ba sa kung sa mga request dili pwede nga kanang mudungol na ka dito na kanang update lang kaway kay dayan na notes dapat kung mudungol ka dito na kay notes isuwat gayon kay talong pa ni makabansa para ma-forget man na nimo mind pero imugol tinutugtog dili ka ma-forget para malikayan ang mga kanang example ka ng allergies. Yes, thank you. Dapat be mindful dapat ng mga nakakwatsa na bakit kayo. Diba? Hawi-hawi ba nila ang pagkasyon ng small? Yeah. Yeah, isa pa yung nga na to. So, thank you, no? So, isa po rin nga na is para ma-avoid na to ang dissatisfaction kaya sa akong customer para magdagan ng asumpuan ang akong customer, no? Kinahanglan na ito mapaminawan ang ilang mga request. It is because para silang, di na pa sila prefer, di na pa mamana ang ilang mga gusto. So that's the reason why kinahanglan na ito mag-follow or ako ihatag ko sa ilang request. Kasi sila man ang customer, di ba? So, handling special requests and allergies. Kaya dahil mga allergies sa masagilawang ni ate na para ma-avoid ang mga cases. So, pato sila. Outselling and suggestive selling. Ang kanyang outselling and suggestive selling is this is our mga pag-galing ka ng mga specialty na ninyo nga imong i-introduce kumbaga sa mga kuan. Yes. Mas especially ka ng bago na ninyo na discover nga kuan nga tingin ninyo or bag ka ng product or sa manang ka ng pagkaon sa kanya na no imo para mamahimo nga kuan ka ng mahalin na si Jaguan ka na mahalin ang kanang product or kanang Menu. menu imo na i-introduce sa mga customer kay para of course mahalin imo na sila nga ang sabi sa Kaya tawag ko na ganahan ang customer magpaling-balik pag wala ka sa siling nadala ang katungkong po kung kami ganyan sa just ang siling may ito nga ma'am you can wear that with any of drinks yeah oh nga something nga ba tapos mo love ka nga karon mo umabot na sa server namin mag-sale ni karon sa you can come here and get something nga ba so kung ano si Dan so overall no sa effective communication techniques kaya it's very important tiga dyan no para sa sumod na sa ato nga kuan nga kita kung gusto kang magtrabaho sa kuan sa mga restaurants sa kanyang ana or kabalinon tagka pa restaurants no so we should bear in mind ayaw ikalinting nga mga kuan nga techniques kay this is the way nga makahatag kag good communication or connection sa ato kuan customer so para sa part of napay the rest ng mga reporters that's all and